The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na naging deboto ng Nazareno kung saan may kakaiba at nakakahilakbot siyang karanasan nang siya ay dumalo sa traslasyon. Ako si Gino at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Noon kasi ay hindi ako gaanong aktibo sa simbahan at hindi masyadong naniniwala sa pagdarasal. Sadyang napilitan lang akong sinasama ng aking lolo sa Nazareno dahil matagal na siyang deboto nito. Kadalasan ay hindi ako sumasama sa traslasyon at nakikitanaw lang habang ang lolo ko ang mismong sumasama at minsan ay nakikihila pa o nakikibuhat. Ngunit nung nagbinata na ako, ay ako na ang pinapuntang mag-isa ni Lolo Berto para ituloy ang kanyang panata. Tumatanda na kasi si Lolo Berto at nahihirapan ng makipagsabayan sa mga mas bata sa kanya. Isa sa mga bilin niya ay ang mag-iingat sa pagtanggap ng mga regalo. Sa aking katigasan ng ulo ay nalimutan ko ito at nakatanggap ako ng isang kwintas ng Nazareno. Mukha lang itong tipikal na kwintas kaya hindi ko ito binigyan ng pansin masyado. Inabot ito sa akin at akala ko ay pinamimigay ito galing simbahan. May isang matandang babae kasi na nangangalabit at bigla kang aabutan. Ibinulsa ko agad ito at nagpatuloy sa traslasyon. Habang naglalakad ay nakakaramdam ako ng mabigat sa aking dibdib na tila nahihirapan akong huminga. Kahit na lumayo na ako sa dami ng tao ay hinihingal pa din ako kaya napagdesisyonan kong hindi natapusin ang parada at umuwi na lang agad. Habang nasa biyahe ay masikip pa din ang aking dibdib at parang nalulunod ang aking paghinga. Nang makarating sa bahay ay agad ko na lang na itinulog ito, ngunit bigla akong naalimpungatan dahil tila may sumasakal sa akin. Pagdilat ko ay nagimbal ako sa aking nakita. May kaluluwang nakatayo sa aking harapan at mahigpit na pinipilipit ang aking lalamunan. Nanlabo ang aking paningin at kapaligiran hanggang sa mawalan ako ng malay. Paggising ko ay akala ko ay panaginip lang ang lahat, ngunit may mga bakas ng kamay sa aking leeg. Hindi ako makapaniwala sa aking naranasan at takot na takot akong nagkwento kay Lolo Berto ng aking bangungot. Agad akong tinanong ni Lolo Berto kung kailan ito nagumpisa at sinabi kong simula nang manggaling ako sa traslasyon ng Nazareno. Sinabi ni Lolo Berto ay malamang ay may nagbigay sa akin ng sinumpang gamit at umamin akong may nag-abot sa akin ng kwintas. Nang tignan namin ito maigi ay napansin kong hindi pala ito imahe ng Nazareno kundi imahe ng isang nakakatakot na nilalang. Ipinaliwanag ni Lolo Berto na may mga masasamang tao talaga na nagpapakalat ng masasamang espiritu. Kaya kailangan daw pagtibayin ng aming paniniwala para labanan ang mga ito. Matapos nun ay dinasalan namin ng kwintas at sinunog din agad. Isang taon nang lumipas at nawala na sa isip ko ang kakaibang nangyari sa akin sa Nazareno. Natandaan ko na lang ito ulit dahil sa paparating na selebrasyon nito at dahil pumanaw na si Lolo Berto. Isa sa huli niyang habilin sa akin ay ang ipagpatuloy ang kanyang panata sa Nazareno.
Medyo masama ang loob ko sa mundo nun dahil malapit ako kay Lolo Berto at hindi ko matanggap na kukunin siya kahit napakabait niyang tao. Marahil ay dahil masama ang aking loob nun ay madali akong nabiktima ulit ng masamang espiritu nung dumalaw ako sa Nazareno. Habang sumasabay ako sa paglalakad ay hindi ko namalayan na may nag-aabot na pala sa akin ng kung ano-anong mga bagay. Maya-maya ay tila nahihirapan ulit akong huminga. Napahinto ako bigla sa paglalakad nang may mapansin akong kakaibang hugis na nakatitig sa akin. Isang kaluluwa ang nakatingin sa akin at dahan-dahang lumalapit. Habang naninikip ang aking dibdib ay nagtataka akong tila walang ibang tao ang nakakakita sa kanya. Sa takot ko ay napadasal ako bigla kahit hindi naman ako paladasal na tao. Pagdilat ko ay bigla itong naglaho ngunit natakot na ako. Nagpasya akong dumiretso sa simbahan at dun manalangin. Hindi ko namalaya na hindi ko pa naalis sa aking sarili ang inabot na kwintas. Habang nagdadasal ako ay nakaramdam ako ng mabigat sa aking likuran. Paglingon ko ay nakapatong ang mga kamay ng masamang espiritu sa aking mga balikat at sinasabayan ako nito magdasal. Tila alam nitong hindi bukal sa aking puso ang pagdarasal dahil hindi naman talaga ako palasimba. Maya-maya ay hinimatay na ako sa takot. Agad akong tinulungan ng mga medik na nakaantabay dahil sa Nazareno. Akala ng iba ay dahil sa takot lang ako tumumba. Ngunit alam ko sa sarili kong dahil iyon sa pagpapakita ng masamang espiritu. Matapos nun ay naisipan ko nang humingi ng tulong espiritual. Lumapit ako sa pari at nagpaliwanag ito na may mga taong kinakalaban ang mga turo ng simbahan at gumagamit ng ritual para magtawag ng masasamang espiritu. Kadalasang pinupunterya ng mga ito ay ang mga mahihina ang pananampalataya. Dinasalan namin ng kwintas na aking natagpuan at binilinan ako na kung malakas ang aking paniniwala ay hindi tatalab sa akin ang kung anumang sumpa o pagpapakita. Kaya simula nun ay nagsimula na akong manumbalik ang loob sa pagsisimba. Naging panata ko na din ang maging deboto ng Nazareno na bukal sa aking kalooban at hindi lang dahil sa habilin ni Lolo Berto. Kaya naman hanggang ngayon ay malakas ang aking pananampalataya lalo na tuwing pista ng Nazareno.